Nagipit ka ba sa pera pero meron kang antigong gamit o pinakatatago-tagong collectible mula sa isang sikat? Who you gonna call? Boss Toyo! Binansagan na ako kasi malakas yung tama ko sa utak. Sino ba itong si Boss Toyo na puro tattoo ang katawan at naninilaw sa kanyang mga alahas o bling-bling? At bakit siya ngayon patok? 200,000, 350, 1 million pesos! Oh! Giro Manyo! Sa kanya lang naman ibinenta ni Giro Manyo kamakailan lang ang kanyang Best Actor Trophy sa Gawad Urian para sa pelikulang Magnifico sa halagang 75,000 pesos. Sige, boss. 75,000, deal. Saan niyo po nakilala, Sir Francis? Ang nakarelasyon di umano ng yumaong master rapper na si Francis Magalona kay Boss Toyo rin ibinenta at ipinagkatiwala ang isa sa mga jersey nito na meron pang kasamang love note sa halagang Last 500. 15 years na nahimik ako. I didn't say anything about me and my daughter. Pati ang sports car ni Daniel Padilla, inialok din daw kay Boss Toyo ng isang buy and sell car shop. 5.6. 6M. Pero hindi raw sila nagkasundo sa presyo. Sorry, siguro baka may iba pa pagkakataon makabili ako ng sasakyan ni Daniel Padilla. Ano kaya kung subukan ko ring makipagtawaran sa kanya? Na-nominate kami sa isang international award. Ang Korean drama stars. No? Siyempre, ma'am, ang tanong, magkano? Sa aking palagay, ibibenta ko to sa'yo, Boss Toyo, sa halagang Nitong Miyerkules, binisita ko ang shop ni Boss Toyo dito sa Quezon City. hello, good morning! Hi, ma'am. Hi, Boss Good morning Toyo. po. Wow, Good morning ganda po, naman ma'am. itong shop mo. Yes, ma'am. Welcome po sa Pinoy Pawn Star. Kamusta ka? Okay naman po, ma'am. Nasisilaw ako sa dami ng mga bling-bling mo. Ay, hindi naman po. Kamusta, ma'am? Na-starstruck ako, Pasensya ka na sa istorbo ha, pero ang daming ganap kasi sa online tungkol sa racket mo. Ang galing, ang galing ha. Yes, ma'am. Maingay na maingay si Boss Toyo. Hindi naman po. Talagang nagkakataon lang na pinupuntahan nila tayo para dalhin yung mga bagay na sa tingin nila may value at halaga. Ipinasilip niya sa akin ang ilan sa kanyang mga koleksyon na ang iba meron daw historical value. Ito kay Marcos to. Opo. Paano mo nakuha tong mga Marcos memorabilia Binibenta na po. to? Ito, ma'am, Talaga? opo. To Former our president. brother in the cause of freedom. Sino to? Kanino to? Galing po to sa Honolulu, Hawaii. Oo, pero kanino yung sulat? Pag sumusulat ka kasi sa kanya, nasa Hawaii, nagre-return letter sila. Sulat ito sa mga follower Yes, nila. So opo. after EDSA 1 na ito. Yes. Meron kang manika ni President Cory. Cory Aquino po. Mura ko lang yung nabili, ma'am. Magkano? 1,000. Meron din siyang memorabilia ng mga sikat na artista, gaya ng kay The King, Fernando Poe Jr. Yan, mga signature niya thumb mark, which is very seldom to see. Isa yan sa mga holy grail ko din. Yan. Mahal ang bili ko rito. Patingin. I bought it parang 600,000 ata. Paano napunta sa... Firearms license ni... mga lisensya ng mga baril ni FPJ. Yes, and... Personal items to, paano napunta sa'yo? yung mga remnants siguro po. Sombrero ni Comedy King Dolphy. Magkano mo nabili yan? Anong 100 ata something. At manika version ni superstar Nora Honor. Kamukha nga niya dahil menonal. Ito, jacket ni Daniel Padilla. Totoo ba na nag-bidding ka ba dun sa kotse niya? 5.5? 6.2. Pero, 5.6. 6M. 5.7. Sige boss, hanggang doon lang talaga kami sa 6. Oo. Labang Catherine Bernardo, dyan sa sakyan. Pasensya na, pero hanggang 5.8 lang ako. Hindi ko na siya tumawad ako ng 5.8. Milyon? Yes. Magkano niya ba firm binibenta? siya ng 6 million. So, hindi Kunti na lang, nagkasundo. 200,000. 200,000 malaking bagay na rin po yun. Kaya hindi ko na rin siya pinush. With that model, ayos din lang naman po. Pero syempre, kailangan ko kasi gumawa ng profit. So, Hindi ka nang hinayang dun sa kotse ni Daniel Padilla na hindi mo binili? Hindi naman po kasi pinalitan na ng kulay eh. Pag bibili ka kasi ng isang bagay na maganda, intact lahat.
May koleksyon din siya ng props na ginamit sa telebisyon, gaya ng bato ni Marian Rivera nung gumanap siyang Darna. Paano mo sigurado na... Si Buboy po nagdala. Ito yung ginamit ko sa Darna nung ako nag-ding kay Marian Rivera. Magkano mo Sir Ding nabili Dong. to? Mura lang, 5,000. Ito ma'am, yung Annabelle ng Pinas. Kaya ako to binili kasi nag-viral. Diyos ko, hindi ba nagmumulto? Minsan naglalakad po siya dito. Nakikita naman na sa Hindi nga. Opo, nakikita po na. Oo. Pakita namin yung clip. Mang Dagul, ako po si Jessica. Nung araw na yon, naabutan naming pumila sa shop ni Boss Toyo ang komedyanteng si Dagul. Ba't ho kayo nandito kay Boss Toyo? May ibibenta. Pwede ho ba malaman ko ano? Secret. Secret! Naku, baka matulungan ko kayo, magaling ako magtawad. Oo. Ano to? Dating chocolate. Chocolate? Oo. Na nagiging pera. Ah. Saan nyo naman nakuha yung idea na tag 5,000 to? Tinignan ko yung Lampas sa yung kwelyo. iba. Lampas talaga. Oh. Pero saan nyo nakuha yung idea na 5,000 to isa? Sa online. Sad to say, hindi yun totoo. Oh? Hindi po yun totoo, sir. Hindi po to nabibili ng ganong price. Kwento mo nga, Boss Toyo, paano tong proseso? Meron po kaming page. Sinasend po nila dun yung mga binibenta nila. Ano-anong klase? Iba-iba ma'am. Minsan, kung ano na lang mabenta nila. Minsan, katulad sa may nagdala rito ng palanggana, 1 million binibenta. Sabi po ng nanay ko, ingatan ko daw to kasi magpapakinabangan ko daw. 1 million pesos for this palanggana. Bakit? Eh, tingin nila, valuable. So sabi na nga Baka naman nila, palanggana nung panahon pa ng mga mga, popong-popong. mga 1940 yata yung mga... Hindi natin masabi na century old. Hindi Eh. nga kasi walang markings. Wala Kasi tayong kung century markings. old, hindi po to mabibili po sa halaga po ng sabi nyo. Tricky yun. Paano mo nalalaman na ang isang May bagay expert ay po. may value? Yes, may Sino mga yung mga expert mo? Ayan po siya sila Sir Armand Di Marana, ng expert ko po sa mga coins, sa mga numismatic. Okay. Yes, tapos si Sir Angelo na Jack So of mga all trades. eksperto talaga sila? Yes, at collector Oo, din. collector din. Tapos si Sir Mike Pagulay naman sa mga toys. Giro Manyo! Good morning. Isa sa talaga namang pinag-usapan kamakailan. Papa Giro, anong sadya mo? Nung ibenta ng dating child actor na si Jiro Manyo kay Boss Toyo ang kanyang Gawad Urian Best Actor Trophy. Controversial to. Ito ba yung Yes. trophy? Yes. Magkano to at may lagay na sa museum? 500. 75,000. Sige, boss. 75,000. Deal. Nabili ito ni Boss Toyo sa halagang 75,000 pesos. Sabi nung utol ko na magtatayo ka doon ng museum. Yes, oo. Naisip ko, sana mapabili lang ako doon sa mga dating artista na nakatanggap ng mga award. Huwag mo sabihin, dati kang artista, pero kung sa ibang tao, hindi ka nila niisip na artista, sa mga nakahabol sa'yo, mataas pa rin ang respeto namin sa'yo. Binibili na to, 150,000, tubo na sana ako ng double. Kaso hindi ko binibenta. May gusto naman. Yes, nila. right after yung nag-trend, Oo. may nag-PPM na. Pero sa lahat ng kanyang valuable items, ito raw ang itinuturing niyang Holy Grail. Ang suot ng 3 Pinoy music legends nung nag-collab sila sa kantang Bagsakan. Ang damit ng rapper na si Glock 9, 100,000, tinawaran ko pa ng 80,000. Chito Miranda, Nilabas na rin ni Sir Chito para makatulong doon sa bandmate nila. Ito naman parang nabili ko ng 230. at ng master rapper Francis Magalona na ibinenta ng misis niyang si Pia sa halagang 620,000 pesos. But me, na he's gone already, diba? So, I'm very sentimental. I don't really show this side much, pero... Yes, ngayon lang yan. Nakita niyo naman, di ba? Talaga. Pero ang pinaka-kontrobersyal na gamit ni Francis M. na ibinenta rin kay Boss Toyo, Francis M. Ito may pirma? Yes. Pirma niya? Wow! isang lumang litrato na may mensahe Yung pinakamahal na love letter ng Pilipinas. Dedication letter. at blue jersey din ni Francis M. For 15 years na nahimik ako. I didn't say anything about me and my daughter. Siguro naman ito na lang yung karapatan na pwede kong magawa para sa kanya. I know people will judge me, but we exist. What we had is real.
ibinenta ng nagpakilalang dating nakarelasyon ni Francis M. at nang naging anak daw nila. Pero nanganak yan ng di ba, skandalo. Yes. Lalo na nung sa pamilya niya na matagal nang natahimik dahil nawala na si Francis M. Yun nga Biglang po. nabuhay ulit at may additional pain sa kanila. Both side may kanya-kanya naman silang explanation at wala ako dun sa kakayahan para ipaliwanag yung nararamdaman ng dalawang side At ako po, binili ko lang siya kasi binenta sa akin. Pero nakonsensya ka rin ba na may ganitong kontrobersya o eskandalo na nangyari dahil dito sa simpleng jersey na nasa Hindi iyo? po. Sa tingin ko kasi ma'am, kahit hindi naman yan nabenta sa akin, they will come out Kasi mag-artista si Cheska. Ang katuwang ni Boss Toyo sa pagpapatakbo ng negosyo, ang kanyang partner na si Loves Joy. Nakaka-starstruck ko. Yeah. Ikaw pala ang Si May Miss hawak Bulong. ng kayamanan. Siya yung lagi sinasabi, pag bumulong si Sa mga Mrs. memes. patay na. Bakit? Pag Laging may bumulong? ganun. Kasi ma'am, kunyari, benta mo 15,000. Tatawad ako 10,000. Tapos bubulong po ako. Bubulong pa. Pagbalik ko, 5,000 na lang. Ganon. So, siya tinatawag. Siya pala ang natin. magaling na tumawad. Bago naging magkarelasyon, sina Boss Toyo at Loves Joy, pareho silang online seller. Nagkakilala kami sa watch. Tapos crush niya na ako. Nag-meet kami. Tapos nagustuhan ko siya kasi ang bango niya. Medyo kinilig. Magandang pag-usapan, paano ka nagsimula sa racket na ito? Nakapanood ako sa abroad ng ganito din, ma'am. I-try lang natin na bumili tayo. I-buy and sell din natin. Hanggang 40,000. 70,000. 750. Natin ako. Thank you. Maraming salamat, Sophie. From there, namili na ako ng namili. Pinablish ko na siya sa Facebook at nag-open for public ako. At saka ang galing kasi may content ka na, may negosyo ka pa. Ang kapital daw ni Boss Toyo sa kanyang negosyo galing sa kanilang gold business. Pwede na akong kumita actually Yung iba marami nang bumibili pero kasi hindi ko pa talaga binibenta. Puro palugi pa lang, sa totoo lang. Opo, sa totoo lang. Oo, Sa totoo except lang na nag-a-appreciate yung value syempre ng mga collectible mo. Kumbaga, tanim lang po ako ng tanim sa ngayon. Yung pag-ani, madali na po yan. Darating tayo doon for sure. So, yung bawi ko sa buhay, yung napoprovide ko yung mga kailangan ng mahal ko sa buhay. Kasi dati hindi Palahingi lang ako, asa dito, asa doon. So, hindi ka materyoso. Yung sa mga luxury, mga ganun, wala. Kaso, lahat ito, material stuff. Yes, pero nakikita ko ito as investment. Kasi, Investment. Yes, hindi ko ito nakikita na pangluho or what na yung yabang ko. In the near future, para rin sa mga anak ko to. Lahat daw ng pinagsisikapan ni Boss Toyo ngayon para sa kanyang mga magiging anak at pati na rin sa kanya raw inner child. Buhay ko, sobrang colorful. Talo ko. yung mga teleserye ba? Kulang ang teleserye. Baka tumagal ng taon pagka inabot yung teleserye. Sa mga kalsada ng Cavite lumaki si Boss Toyo. Lumaki ako sa hindi ko tunay ng mga pamilya kasi ampon nga po ako. Kailan mo nalaman, Jason, na ikaw ay ampon? Mga 13 years old ako. Naalala mo pa? Yes. Paano? Bata pa lang ako noon. Nakatambay ako sa nag-inom. Kina-approach ako ng isang kapatid kong tunay na hindi ko alam na kapatid ko siya. Directly, sinabi niya, kuya kita. Sabi ko, sino ka? Kapatid kita. Magkakapatid tayo, isa yung nanay natin. Dito niya nalaman na ang tunay pala niyang pamilya nakatira lang sa katabi nilang barangay. From there, tumanim na siya sa utak ko. Inalam ko na, tinanong ko na rin yung parents ko. Buntis pa lang daw yung nanay ko, kinontrata na ako na pag nanganak ako, mapupunta ako doon. Patay na po siya. May mga pinakilalang tatay, hindi naman niya sinabing directly na anak niya ako. Hindi ko talaga pinag-aksayan ng panahon na hanapin yung tatay ko. Given itong ganitong background, Jason, sa buhay mo, ano epekto nito sa'yo? Nung bata ako talaga naka-apekto kasi hindi ko pa alam yung tama at mali. No? Doon na nag-start yung pagiging rebelde. Kahit hindi naman dapat, nag-turn out to be an addict at early age. Benta lahat ng gamit, kupit dito, kuha ng gamit doon, nagnanakaw. So para may pantusto sa bisyo, sobrang pasaway, away, hindi nakapagtapos. Lahat pinagdaanan mo. Yes. Laging kick out sa school, laging wala sa bahay. I'm longing for attention before. Nakukuha ko attention sa mga kasama ko sa bisyo. So, Yun ba yung worst na nagawa mo? Ay, hindi. Wala pa yung sa worst. So, sinabi ko naman dati, nang-snatch ako.
Snatcher ka dati? Oo. Kunya, away, kukunin ko yung alahas. Sabay sa away. Ilang beses na ako nasaksak. Sabi ko, wala na ako, short na lang kasi binenta ko na para sa drugs. So, yun nga, gano'n. Ilang beses din po kasi ako na-rehab. Hindi ko yun tinatago. Nakaraan na yun eh. Kumbaga, hindi ko na yun kinakaya. Nag-commit din ako ng suicide dati nung teenager ko. Talaga? Yes, pinagtawanan lang ako ng mga barkada kasi napiktal yung tali. Sign yun, di ba? Na meron pa talaga akong pupuntahan. So, hindi talaga yun. Di ba sabi nila, bibihira yung nakakabawi. Opo. Lalo na yung mga pag nalulung ka sa isang totoo. klase ng droga. Ang tagal. Pero sa'yo, nakakamangha na naikot mo yung buhay mo. Paano mo sinabi sa sarili mo na, tama na, ayoko na? Alam ko, nagkasakit pa ako ng dengue. Parang mamamatay na ako noon. Tapos, sinalin ako dugo. After ko labas sa hospital, sabi ko, parang ayoko na magshabu. Parang sumuko ka pala sa kagat ng lamok, no? Oo, ilang beses. Halos 3 beses na ako na dengue. Dengue prone ako, hindi ko nga alam bakit. Pero kung nadapa, bumangon hanggang si Boss Toyo natutong tumayo sa sarili niyang mga paa. Sakto may offer ng tawag na mag-delivery boy. Ginrab ko, 90 pesos ang sweldo. Magbabike ka from 7 a.m. hanggang gabi. Pagod na pagod ka. Doon ako natuto. Nagpalaga na rin ako sa pera. Feeling winner ka sa mga programa? Ngayon hindi pa po. Titignan ko lagi sarili ko as struggling pa rin. Ganun kasi ginagawa akong drive sa sarili ko eh. Everyday, laban. Kalaunan, nakilala niya ang loves daw ng kanyang buhay, si Loves Joy. Hirap silang magkaanak. Ilang obigay ni na yung napuntaan ko that time. Sabi niya sa akin na wala ka ng pag-asang mabuntis. Tapos pray ako ng pray ng kay God. Sabi ko, bakit? Alam mo yun, yung okay yung buhay mo, tapos okay naman yung negosyo mo, pero hindi mabuo yung pamilya na gusto mo. Tapos nag-try ako nun dati sa IVF. Tapos yung napasok na si baby, nag-positive naman siya. As in sobra. Yung para wala mapaglagyan yung saya. Dumaan na yung araw, narinig na namin yung heartbeat ni baby. Pagkarinig namin, sabi ko, yes, eto na yung dream come true ko. Ang kanilang kasiyahan, napalitan ng kalungkutan nung si Loves Joy nakunan. Medyo depressed ako noon eh. Kabalik namin sa doktor, sabi ni Doc, I'm sorry kasi yung baby namatay. Gumuho talaga yung mundo ko na parang minsan na-question ko si God. Sabi ko, bakit? Mabuti naman akong tao, tsaka mabuti naman akong asawa. Ngayon, we're working out again ulit para magka-baby. So, family talaga. Yun talaga para sa akin yung valuable eh. Kwento mo nga yung mga tattoo mo. Ito nga mga tattoo, mga anak ko yan. Parang Last Supper yan, no? Yes, so kahit ganito po itsura ko, lagi ako nagsisimba. Every Tinatanong Sunday. ko lang. Hindi Yes, ako nagtataka. Oo. Ito yung huling-huling tattoo ko, yung anak namin. Ano yung ultrasound? Yes, yung nakunan na miscarriage through IVF. So, yan yung pinaka-heartfelt tattoo ko. Pero anong gagawin nyo sa lahat ng ito? Pag lumipat na ng bagong shop, magkakaroon ako ng auction. Gagawa kayo ng museum? Yes, Tama ba yung dinig ko? Teka, paano kaya kung ako ang sumubok na magbenta kay Boss Toyo? Saan kaya mauuwi ang aming tawaran? Siguro nga magandang ma-experience, pero hindi pa ako sold na magbenta. Baga, na Susubukan lang. Sige, If ever din lang, ang iniisip ko, pwede siguro yung proceeds for charity. Ang naisip kong ibenta kung sakasakali lang naman ang isinuot kong damit nung na-nominate ang KMJS sa prestigyosong 2023 Asia Contents Awards sa Busan, South Korea. Lumaka dito sa red carpet sa Busan sa South Korea. At nung suot ko to, ang dami kong na-interview na mga at naka-selfie na mga Korean drama stars. Sa aking palagay, ibibenta ko to sa'yo, Boss Toyo, sa halagang 100,000 pesos. 100,000 pesos. Anong year po ito ulit? Last year lang, 2023. Oh, last year, so medyo bago pa. Kailangan may picture. Pag walang ebidensya, Ma'am Jessica, wala. At peram ng phone, nasa kanino yung bag ko, sorry. Baka binubudol tayo lang ni Ma'am Jessica. Ipakita ko sa iyo mga picture. Si Seungjeong Park. Sinabi ko na music. Wala ba? Ito yung kontrabida sa Glory. Yes, Ayan. Dara Park. Hindi. Dara Park. Hindi. Ayan, kilala ko yan. Moving. Ryan Bang.
Hindi pa ako sold talaga, ha? Hindi, papa-experience ko lang sa trial inyo. lang. Oo. Papa-experience ko lang talaga pumunta nito. Anong tatak nito, ma'am? Ang gumawa ay si Jot Lyosa. Local fabric, handmade yung tela niyan. Puhunan ko dito, 45,000, Jot Lyosa pa to. So, ilang beses to nagamit? Twice. Siguro, ma'am, nakikipagtawaran eh. i-appraise ko to with your signature. Around 35,000. Para sa akin, kasi mas maganda yung mas matagal na. Hindi. No. Anong tawad niyo pa? Tatawad pa tayo, ma'am. Tatawad ka pa hanggang sa ano. Sige nga, bumulong ka nga sa akin. Bulong. Mrs. Loves Joy Bulong. Mahal daw sa 100, ma'am. Mahal. Kala ko ako Ilocano. 45,000. Hindi pa rin. Higher. 50? Higher. 55. 100,000 pesos. Okay, ma'am. Hindi po natin bibili. Yay! Salamat, Thank you po. Masaya makipagtawaran Okay. kay Ma'am Jessica. Hindi man ako nakapagbenta dahil nag-iba po ako ng isip. Kinukuha na. Kinuha na Ayaw agad. ako Hindi matatawaran yung experience ko and learning about your story talaga na patunay ho siya na anuman pagkalugmok, pwedeng bumangon. Maraming salamat po. Kailangan. Masaya po kasi na nandito po kayo sa harap ko. Eto, hiningi niya. Parang may souvenir naman Para maganda makaka-display din Yes, kami dyan. Sa tabi ng mga lumang coins at mga sulat ni MacArthur. Pirmahan niya, ma'am. Hindi nang pirma, lalagyan ko pa ng dedication. Ayan. Cue card po namin to sa KMJS. Pirmahan Bibigay ko natin. kay Ayan, Boss souvenir. Toyo at kay Loves Joy. Successful Galing. Dapat malaman lahat ng mga bata na nasasadlak sa bisyo at yung feeling nila wala na silang pag-asa sa buhay. Sana makilala ka nila, marinig nila yung kwento mo para makabangon din sila. Yun. Salamat po, ma'am. Yun ang pinakamahalaga sa lahat. Hindi itong mga collectible mo. Thank you po. Salamat po, ma'am. Naiiyak nga ako pag sinasabi ko sa'yo. I really mean that. Yes, ma'am. Kailangan yun ng mga bata. Thank you po. Mahirap ng buhay eh. Mahirap talaga. Kailangan ng mga katulad mo na magsalita, pagbigay ng inspirasyon. Salamat po. Thank you. Sa lahat ng kaalatan sa buhay na pinagdaanan ni Boss Toyo, sa huli, ang importante, natuto siya at nagsikap na magbago hanggang nakita niya ang tunay niyang halaga. Kung may bata dyan, parang feeling niya patapon yung buhay niya, anong ipapayo mo sa kanya? Huwag kang magpapabulag kung ano yung nasa present. Mas marami kang makikita sa future. Tsaka ilabas mo yung sarili mo dun sa bilog mo na nakasanayan. Tumalikod ka na sa mga maling ginagawa. Ang sunod nun, tamang landas na patungo sa kung saan mong gustong pumunta. Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.